dapat hilingin sa Diyos, hindi lang ating para sa personal na buhay, kundi para sa ating pamilya, at para din sa ibang mga tao na sila yung matulungan natin sa prayer, mailapit sa ating buong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ang Cuenca Church ay patuloy po natin banggitin sa ating pananalangin sa Pastor Iko, Pastor Gay, at meron tayo itong impact team ngayon pong April 13. Amen? Hindi na pong tandaan, tutulungan natin ang ating anak na iglesia sa pag-ibanghelyo ngayon pong April 13. Amen? At pagkatapos na natin revival, ang kasunod po nating kinakasamigang gawain ang ating pong district family camp. Gaganapin yan ngayon pong April 2, 3, and 4 sa Sariaya. No? Tulad po ng aking lagi pinababalita, para hindi natin makalimutan ang mas lalo natin mapagandaan. Amen? Hallelujah. So, yun muna ang ilan nating mga pabalita. Amen? Sapagkat alam ko na marami pa tayong dapat gawin ngayong gabi at kailangan natin ng magandang pagkakataon upang lalo natin matanggap ang napakalagang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya tuloy-tuloy tayo sa gawain pagsamba ngayong gabi, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Tayo po itadakaw sa ating pong pagkakaloob. Amen? Sa gawain pagsamba at si Pastor Iko ang mag-aamon sa ating magkalasakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Magpalang gabi mga kapatid. Amen. Sino pong sabik sa ating paghahandog? Amen. Alam na natin ito, subalit patuloy natin kinakasabikan ang paghahandog. Amen. So sa mga bago po, amen, dito sa pilitan, subalit nais namin paunawa na ang paghahandog ay kalooban ng Diyos. Amen. Ito'y nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya sa inyo pong Bible, sa Marcos chapter 14 verse 3 hanggang 9, amen. Ito po yung ating talatang babasahin. Pero bago po basahin, may nais kong mag-share sa mabilis na pananalita. Amen. Hallelujah. Nais kong magkwento nung ako po'y grade 11 student, senior high. Amen. Ako'y napasali, di ko alam kung bakit, paano nangyari. Amen. Napasali ako sa tinatawag na money contest. So kung alam niyo po ito, para itong, para bang pageant, parang gano'n. Pero ang labanan ay paramihan ng pera. Palakihan ng perang malilikom. So, money contest. At, hindi ko nga alam kung bakit ako napasali doon, pero ang alam ko, hindi naman totoo yung aking pagsali doon. So, nakilahok lang ako, ginawa ko lang yung inutos sa akin ng aking teacher. Pero meron po akong meron isang kasali doon sa money contest na yun, grade 7 student. At ang nanay niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. So dahil ito'y money contest, ang ginawa agad ng nanay, naglagay agad ng 20,000 ang nilagay dun sa labanan na yun. Kaya sa madaling salita, siya yung nanalo. Amen. Wala naman akong interest manalo nung time na yun, pinagbigyan ko lang yung teacher ko. Pero ang punto ko, yung bata na yun, yung nanay niya, ay willing magbigay ng ganong kalaking halaga para lang yung kanyang anak ay ma-recognize. Amen. Makilala. Kasi, nung nanalo na siya, nagparada, yung anak niya ang pinakang nasa gitna. Siya yung pinakang focus. Amen. Isa sa pinakang tinitingnan. Nanalo siya dun sa money contest na yun. Bakit ko po sinasabi ang pangyayari ito sa aking buhay? Amen. Marami pong tao ang willing magbigay. Amen. Para lang sa recognition ng tao. Para lang ma-recognize ng tao, willing silang magbigay ng pananalapi at kahit nga yung kanilang reputasyon, wala silang pakialam basta ang aim lang nila ay ma-recognize ng tao. Amen. Napakalaking pagpapala po sa ating buhay na naunawaan natin ang pinakamagandang recognition ay nagmumula sa Diyos. Amen. At isa sa nakakapukaw ng pansin ng Panginoon, amen, isa sa nakakatawag pansin sa puso ng Diyos ay ang paghahandog. Amen? Kaya mapalad po tayo ngayong gabi na tayo makakapaghandog. Maraming karakter sa Bible na natala na kakikitaan natin ng mabuting puso sa paghahandog kaya sila yung na-recognize ng Diyos. Amen? Si Abel. Amen? Ang ginawang paghahandog ni Abel.
ito'y naging kalugod-lugod sa Diyos, si Abraham. Amen? Hallelujah! At marami pang iba. At dito nga sa ating talatang babasahin, sabi dito, amen, basahin natin verse 3 to 9 ng Marcos chapter 14. Sabi dito, nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may keto. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niyang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila nag-usap-usap, bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang ipinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Verse 6, ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras ninyong naisin ay makagagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit, ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo. Amen. Napakaganda sa verse 9. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahayag bilang pag-alaala sa kanya. Amen. Dahil sa ginawang paglapit nito kay Jesus na meron siyang handog sa Panginoon, binasag niya yung pabango at ibinuhos sa ulo ni Jesus. Amen. May mga taong nag-resist, ayaw doon sa ginawa ng babae, pero napakaganda ng approach ng ating Panginoong Jesus. Na-recognize niya ang babae ito. Amen. Kaya ngayong gabi, sa ating patuloy na paghahandog, pagbibigay, merong recognition na nagmumula sa Panginoon. Amen. Nagbibigay tayo, amen. Ang pinakang-aim natin ay para maparangalan ng Diyos. Amen po ba? Para sambahin ng Diyos. Bigyan siyang kaluguran, pero ang napakaganda. Amen. Habang ginagawa natin ito na ang ating layunin ay parangalan ng Diyos. Amen. Ang Diyos naman ay nagre-recognize sa atin at marunong siya. At hindi lang siya marunong, magaling ang Diyos at hindi natin siya kayang daigin. Amen. Sa pagbibigay at pagpapala. Amen. Kaya ngayong gabi, sinong patuloy na nagnanais, ma-recognize ng kalangitan. Amen. Tayo po'y magbigay. Amen. Tulungan po tayo ni Brother Edgar. Amen. Ngayong gabi sa ating paglilibing. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa biyayang ito. Pagkakataon. Amen. Hallelujah. Bago po ang salita ng Diyos, ngayong gabi, ang mga kalalakihan, ang mga tatay ng Viva Church ay maghahandog ng awit sa Panginoon. Amen. Praise God, isang magpapalang ito sa bawat isa. Nais po namin bago po ito magpatotoo sa inyo, bago ako nakilala sa Panginoon, dati po walang direksyon. Pero salamat na dinala ko ng Panginoon at kasama sa ganitong gawain. At ngayong gabi ay kami po ay mag-aalay ng loob para sa Panginoon. Pakinggan mo po ang mensahe ng
Amen. Hallelujah. So, ang kalakitan ay hindi pangarap lang. Totoo yan. Hallelujah. Bibigay ng Panginoon. Pinangako niya yan. Kaya atin tayo dapat mahandangan. Ngayong gabi, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagkakatipon, ang salita ng Diyos, ay ating mapakinggan. Mapalad po tayo. Maglalabing na 4 na taon na po akong pastor. At maraming beses na ako po ay nagnanais na maiyayahan yung ating pong pastor, pero nawawalan po ako ng mga pagkakataon at laging sobra talaga ng mga busy. Nandun ako sa Calawag, ay alam ko na maraming ginagampanan ng ating pastor, no? Pero ngayon ay natupad rin, no, yung aking kahilingan na tayo ay mapagbigyan. Kasama po natin ang ating national leader,
Amen. Sa kabila po ng kanyang sobrang daming ginagawa. Ang totoo nga ay sabi niya ay mag-uwian na lang sila dahil mas gusto niya ang nandun sa church na may ginagawa pa rin sa umaga. Amen. Kaya mamaya gabi, pauwi rin sila. Tapos pabalik ulit bukas, ulit, pabalik ulit. Then, dahil ayaw niya na siya yung nababakante. Then, at sa katotohanan niya, pagkakaalam ko, pagkatapos ng revival dito, then, ay takbo naman, pastor ng sa Davao naman, conference naman. Hallelujah. Kaya kailangan talaga natin na laging ipag-pray ating pastor. Amen? Ang gabay ng Diyos, laging ibigay sa kanya. Mapalad po tayo na ngayong gabi ay kasama natin ang ating po national leader, Pastor Boyet, kasama si Pastor Salamat, Pastor Rico. Magandang gabi sa lahat. Amen. Salamat sa invitation. Salamat na inanyayahan mo kami at makita ang ginagawa ng Panginoon dito sa Lipa. Amen. Napakabuti ng Diyos. Tanda ko nung hindi ako mangaral yata dito, doon pa sa may bayan. Yun yung Kapitan Simeon, doon. Kung pangangaral. Amen. At nagagalak ako dahil narito pa rin yung mga nung una pa ay narito na at hanggang ngayon ngayon pa ay nadadagdagan ang mga kapatiran natin dito sa city. Praise God. Hallelujah. At salamat din sa inyong pananalangin. Alam ko na nananalangin kayo para sa amin, namin na inyong pinapanalangin dahil nananatili kami nakatayo. Praise God. Okay, buksan natin ang ating mga Bible sa Hebreo, Kabanatang 12. Hebrews chapter 12. Noong April 2019 ay conference din sa Davao at naroon ako. Tapos ay habang conference, umaga at minsan sa gabi, halos araw-araw ay lumilindon. Natawag ang aking pansin sapagkat sanay na tayo sa lindon, subalit yung mga taga-Vietnam ay nagugulat dahil wala sa kanilang lindon. Kaya nung lumilindon, pati yung mga mangaral napapatigil, tapos sabi nila, linog, ganun na, linog, lumilindon. At naalala ko yun sapagkat pagkatapos nun, para bang yung mga lindon na yun na sunod-sunod araw-araw ay parang babala sa mangyayari sa ating mundo. Sapagkat pagkatapos ng taong yun ay niyanig naman tayo ng COVID-19, yung pandemic. Diba? Na apektado ang ating pamumuhay, apektado ang kabuhayan. Amen? Katunayan, may ilan sa atin na wala na mahal sa buhay. Actually, yung aking ina ay nagkasakit ng COVID. Wala lang sa Amerika, doon siya namatay. At walang magawa dahil yung early days, yung mga unang buwan, kaya wala pang gamot. At yun nga, nagsunod-sunod na yung pagkatapos ay nag-open, nabuksan, kaya lang ginera naman ng Russia ang Ukraine. Hanggang ngayon, di pa tapos. At habang may tigmaan pa sa Ukraine, ay nilusog naman ng Amerika at Israel ang Iran. No? At kita natin, sobrang mahal na ng gasolina. Kanina yung nadaanan ko, 125 yung diesel. Kaya yung iba sa inyo, gusto na lang maglakad. At marami ang nagtatanong hanggang kailan ito matatapos. Pag pinag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, marami pang pagyanig na mangyayari. Mga pagyanig na ang ilan sa kanila ay naganap na at marami pa ang magaganap.
Hindi ako naparito para takutin kayo. Amen. Kundi para maunawaan natin na hindi natin pwedeng itayo ang ating buhay sa mga bagay na nayayani. Kundi sa mga bagay na hindi pwedeng iuga ng mga lindol. Basahin natin ang ating talata, Hebreo, Kabanatang 12, mula talatang 25 hanggang 28, ganito. Sabi, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ng Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya, minsan ko pang iyayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Nais ko mangaral ngayong gabi sa paksang mga bagay na hindi nayayanig. Ang sabi ng ating talata, nayanig noon ang Diyos ng magsalita. Ito yung panahon na ibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises, yumanig yung bundok ng Sinai. Pag pinag-aralan niyo ang Bible, takot na takot ang mga tao dahil nagsalita ang Diyos. Kaya sabi ng mga tao kay Moises, huwag na magsalita sa amin ng Diyos, ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos. Amen. Kaya ako pinadala ng Diyos ngayong gabi para hindi na kayo matakot. Amen. Para bigyan tayo ng babala. Amen. Nayanig uli ang lupa o ang buong daigdig nung si Jesus ay namatay sa krus. Alam niyo kung bakit? Dahil babaguhin ng kamatayan ni Jesus ang paraan ng pagsamba. Amen. Ang pagsamba ng mga Hudyo ay nayanig at hanggang ngayon nayayanig ang ating daigdig kapag ipinapangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Subalit may sinabi pa sa talatang 26 na ganito ang sabi, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Kaya ito sinasabi sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay upang huwag nating pahalagahan ang mga bagay na pwedeng mayanig. Mga bagay na pansamantala. Ang ibig sabihin na pahalagahan natin yung mga bagay na hindi pwedeng yanigin. Amen. At dito ngayong gabi itong ating pag-aaralan, mga bagay na hindi nayayanig, inihahayag ito sa atin ng ating Panginoon. Amen. Na atin itong hawakan. Sabi nga ng talatang 28, dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Kabilang ka. Mapalad ka ngayong gabi, narito ka sa church, kabilang daw tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Kaya ano dapat natin gawin? Sambahin natin siya. Sa paraang kalugod-lugod, na may takot na siya'y paglingkuran natin. Amen. Kaya ngayong gabi, ang unang bagay na hindi nayayanig ay ang trono ng Diyos. Ang trono ng Diyos, hindi mayayanig. Ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, hindi pwedeng yanigin. May nagtangka na yanigin ang langit o ang trono ng Panginoon. Ito ay si Lucifer, yung anghel. Si Lucifer ay dating anghel, mabuting anghel, subalit siya ay naging masama sapagkat nagkaroon siya ng ambisyon. Amen? At ang sabi ng Isaiah 14:12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga,
paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na nagpabagsak sa mga bansa. Pansinin niyo, kayang gawin ni Satanas, mga kapatid. Siya'y kayang magbabagsak ng mga bansa. Nagpapabagsak siya ng mga hari. Amen. Sumisira siya ng mga buhay. Kaya akala niya, kaya niya rin yanigin ang trono ng Diyos. Sinabi mo sa iyong puso, 13, ako'y akit sa langit, sa itaas sa mga bituin ng Diyos, ay aking itatatag ang aking trono. So, gusto niyang palitan ng Diyos. Gustong magkudeta ni Lucifer. Pagkatapos sabi, ako'y akyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ito ang kanyang ambisyon. Ginulo niya ang langit para siya ay maging kagaya ng Diyos. Pero ano sabi talatang 15, gayon may ibinabaka sa Sion. Ano yung Sion? Impyerno. Sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay, silang nakakakita sa iyo ay magsisititig at mag-iisip tungkol sa iyo. Tungkol sa iyo, ito ba ang lalaki na nagpayinig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian? So, ngayong gabi, mga kapatid, nagtangka siya na yanigin din ang trono ng Diyos, pero wala siyang nagawa. Siya ang itinapon. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, ito ang isang katotohanan. Amen. Na ang paghahari ng Diyos ay hindi pwedeng yanigin. Kaya ngayong gabi, ang tanong, pinaghaharian ba ng Diyos ang iyong puso? Kung bakit maraming tao ngayon na nag-aalala dahil walang Diyos sa kanilang puso. Kaya nayayanig din sila. Amen. Kaya may isip nila, ano naman kaya ang kasunod nito? Marami pang kasunod na pagyanig. Amen. Mamaya, babasahin ko. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, dapat nating pagtiwalaan ang Diyos higit sa kanino man. Pahintulutan nating pinaghaharian tayo ng ating Panginoon. Kung nyo mapapansin, amen, ang mga bansa sa daigdig ay dating bahagi ng kaharian. Katunayan, ang Pilipinas, bahagi tayo ng kaharian ng Espanya. Kaya ang pangalan natin ay Philippines, dahil ang hari noon sa Espanya ay si King Philip. Amen. Kaya sa pangalang Pilipinas, ipinapakita na tayo ay dating bahagi ng kaharian. Kaya nga ang gusto ng ibang mga congressman ay palitan daw ng maharlika ang Pilipinas. Amen. Pero hindi na tayo Pinoy, di ba? Mahal na lang. So, yun ang katotohanan, nasa ng kaharian ng Espanya, wala na. Lahat ng lahat ng kaharian ng tao ay nawawala, nayayanig. Kaya ang sabi nga ng awit 93 verse 2, ang luklukan mo'y natatag ng una, ikaw ay mula sa walang pasimula. Matatag ang kaharian ng Diyos. Ang luklukan ng Diyos ay naitatag na noong pa man bago tayo nilikha ng Panginoon. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan, mga kapatid. Mula noon hanggang ngayon. Praise God. Kaya ngayong gabi, amen, kung ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, kayang palakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya. Kaya mo harapin ang mga pangyayari sa iyong buhay. Ang ating tagapagligtas, mga kapatid, kaya kanya tulungan. Amen. Kaya niya tayo patatagin. Hebrews 4:16, lumapit tayo na may lakas ng loob sa trono ng biyaya. Alam niyo, ang napakaganda sa trono ng Diyos, pwede tayong makalapit anumang oras sa ating pananalangin. Araw-araw. Pwede mo gambalain ang Diyos. Alam niyo, sino dito pumupunta sa City Hall makikipag-usap kay Mayor?
Sino nakapunta na? Hindi makakausap mo ba siya kaagad? Hindi, may appointment. Hindi lalo na sa hari, kung may hari tayo. Halimbawa, si Bongbong ay hari. King Bongbong. Ganda na. King Ferdinand na lang. The second. Pwede ka bang pumunta basta sa kanya? Yung mayor dito, hindi tayo basta makapunta eh. Pero tayo, tingnan niyo ang sabi, lumapit tayo na may lakas na loob sa trono ng biyaya. Upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng ating pangangailangan. Praise God. Kung natatakot ka sa mga magaganap sa hinaharap, lumapit ka lagi sa trono ng Diyos. Amen. Lagi kang lumapit, araw-araw, bukas ang trono ng Diyos sa atin. Tayo lang ang hindi lumalapit. Kaya ikaw ay laging nauuga. Naku, dumating na. Ang bill sa kuryente. Ang battery. Diba? Sino nag-aalala? Diba? Naku, mag-tuition na naman. Nag-graduate nga ng aking anak. Mag-e-enroll naman sa susunod na buwan. Diba? Puro alalahanin. Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Mayroong trono na makakatulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Lumapit ka, ang trono ng Diyos hindi nauuga. Kung gusto mo rin hindi nauuga, dumulog ka sa ating Panginoon. Ang pangalawa na hindi nauuga ay salita ng Diyos, ang Biblia. Amen. Marami ng tao ang nagtangka na pawalang halaga ang Biblia. Inatake ito ng maraming mga hari, mga emperador, even mga bansa, katunayan sa China, bawal, sa India, sa Iraq, bawal ang Biblia. Pwede ka magdalaro ng Biblia, pero hindi pwedeng yung sa local language nila, yung Farsi. Amen. Hindi pwede. Dahil takot sila sa Bible. Gusto nilang burahin nga ang Bible. Katunayan, may mga emperador noong AD 303, merong isang emperador sa Roma. Tinangka niyang sirain at sirain ang lahat ng mga Biblia. Noong panahon yun, sinusulat pa lang nila ang Biblia. Sinusulat, kinokopya, sinisipi. Ang tawag ay manuscript. Amen. At pinapapatay niya mga tao may dala ng Biblia. May hawak ng Biblia. Katunayan, nagpatayo siya ng haligi noon sa Roma at nakalagay yung parang larawan ng nasunog na Biblia at nakasulat sa ilalim ay extinct is the name of Christian. Tapos na ang pangalan ng Kristyanismo. Pero alam nyo, na lumipas ang 20 taon, may bagong emperador, ang pangalan ay si Constantine. Emperor Constantine, nagbigay ng reward o gantimpala para dalhin sa kanya ang lahat ng mga natitirang Biblia. Amen. Kaya di ba pag Flores de Mayo, yung Reyna Elena, pero Constantine, kasi naging Kristiyano daw, yung si Reyna Helena at yung anak si Constantino. No? Sino dito yung nag-reyna na? O plano mo mag-reyna sa fiesta? Diba? Kaya ang Pilipinas ay napaka-religyoso. Ginugulit tayo yung Flores de Mayo. Pero ang bida ay si Reyna Elena, hindi si Constantine. Pero si Constantine, mga kapatid, pinahanap niya ang mga Biblia at within 24 hours, sa loob lang ng isang araw, 50 kopya agad ang dinala sa kanya. At siya ay nag-declare na siya ay Kristiyano na. Kaya kumalat ang Kristyanismo
mga kapatid. Amen? Isipin niyo yun, tinangka nilang sirain ang Biblia, sila ang nasira. Kaya ngayong gabi, ang salita ng Diyos ay nananatili. Amen? Nung isang taon, ganitong buwan, pumunta kami Pastor Emil sa Russia. Amen. Alam niyo, doon sa Russia, nung panahon ni Joseph Stalin, pinatigil niya ang pagbabasa ng Biblia. Bawal ang Biblia para mabura ang Biblia sa isipan ng mga taga-Russia. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, mahigit nasa 60 na ang churches natin sa Russia. Amen? Mga komunista nagiging Kristiyano. Amen? Nangangaral sila sa kalye. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong gabi, amen, ang salita ng Diyos hindi pwedeng mabura sa ibabaw ng lupa. Lahat ng mga aklat na nasulat, na-outdate. Di ba? Yung pinag-aralan ko nung ako ay college, wala na. Obsolete na. Hindi na pwede ngayon. Outdated na. Di ba? Pero ang Biblia hanggang ngayon, mabisa pa rin. Nagbabago pa rin ang buhay. Amen ba, mga kapatid? Pero merong isang author, ang sabi niya, another century, there will not be a Bible on the earth. Si Voltaire. Kilala niyo ba si Voltaire? Hindi nga niyo kilala eh. Pero siya ang sikat noon sa France. Amen? Subalit nung siya'y namatay, binili ng Geneva Bible Society nung kanyang dating printing press, pati yung kanyang bahay para maging imbakan ng Biblia. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hindi pwede na ang Biblia ay mawala sa lupa. Sabi nga ng ating Panginoon, Amen, langit at lupa, Marcos 13:31, langit at lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita kailanman ay hindi lilipas. Ang tanong, ang Biblia ay hindi na nauuga. Bakit maraming Kristiyano nauuga? Bakit maraming Kristiyano bumabagsak? Bakit maraming Kristiyano ang nagbabakslan? Di ba? Kasi hindi nila binabasa ang Bible. Sa church lang, buksan natin ang ating Biblia, saka lang magbabasa. Alam mo, kapatid, gawin mong ugali araw-araw magbasa ng Bible. Amen. Sapagkat lagi merong salita ng kapayapaan na ibibigay sa atin ang salita ng Diyos. Salita ng kapayapaan sa panahon ng panganib. Salita ng kaaliwan sa panahon ng mga kalamidad. Liwanag sa panahon ng kadiliman. May nagsabi nga ng ganito, ang aklat na ito ay naglalaman ng isip ng Diyos. Totoo yun. Narito, kaisipan ng Diyos. Amen. Ang kalagay ng tao ay narito rin. Anong kalagay ng tao? Makasalanan. Amen. Ang daan ng kaligtasan ay narito rin. Amen. Ang kapahamakan ng mga makasalanan ay nakasaad din dito. Subalit narito rin ang kaligayahan ng mga tunay na mananampalataya. Amen. Kaya ganong pinanta kanina ng mga kalalakihan. Saan pa kayo bumili ng ganyang kurbata? Pare-pareho. Praise God. Diba? Ang langit ay hindi lang pangarap. Ito ay tunay na lugar na magiging lugar ng ating ganap na kaligayahan. Amen. Ang sabi pa, sabi ng taong yon, ang mga aral nito ay banal. Ang mga panuntunan nito ay hindi lumilipas. Ang mga kasaysayan nito ay pawang katotohanan. Amen. At ang mga isinasaad dito ay hindi nababago. Kaya sabi pa niya, read it to be wise. Basahin mo ito para maging marunong. Amen. Manampalataya ka rito para ikaw ay maligtas.
Amen. Ipamuhay mo ito para ikaw ay maging banal. Amen. Sapagkat narito ang liwanag na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa iyong dadaanan. Pagkain na magpapalakas sa iyo. Diba? Amen. Ito ang ating mapa sa paglalakbay. Amen. Kanina nga, nag-Google Map ako. Pupunta sa Patter's House, Lipa. Doon ako tinuro sa lumang building. Giba na ito Hindi na sabi ni Pastor Rico, ang landmark ay yung Red Cross. Amen. Pagparada ko sa Red Cross, ayun, nandun pala yung Patter's House. Amen. Yung Google, nililigaw tayo wag minsan, di ba? Google Map. Pero ang salita ng Diyos, hindi ka ililigaw. Pero pag pinabayaan mo ito, maliligaw ka. Nasaan ang kamusta ang dinadaanan mo ngayon? Amen? Kaya ngayong gabi, kailangan natin, mga kapatid, ito ang mapa natin, ito ang tungkod natin pag ikaw ay pilay. Amen? Ito ang ating sandata sa pakipaglaban sa kaaway. Ito ang ating tapat. Amen? Kaya mga kapatid, ngayong gabi, sabi pa niya, basahin mo ito ng dahan-dahan. Huwag mo basahin na parang comics. Kasi ngayon, ang problema sa mga tao, tamad na magbasa. Mas gusto pa mag-YouTube. Amen? Read it slowly, frequently, and prayerfully. Basahin mo ito dahan-dahan, pero malimit na may pananalangin. At sisiguruhin ko sa iyo, kapatid, hindi ka mauuga. Ito ang sasagot sa maraming katanungan mo sa iyong buhay. Ito ang magbibigay ng pag-asa sa iyo sa panahon ng kawalang pag-asa. Kapag pinamuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw ay magiging matatag sa panahon ng mga bagyo sa buhay. Amen. Sabi nga na Romans 15:4, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag. At malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Amen. Kaya ngayong gabi, kapatid, unang-una, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ang trono ng Diyos, hindi nauuga. Hindi kaya lintulin. Pangalawa, ang salita ng Diyos. Pangatlo, ang iglesia ng Diyos. Amen. Nung alagay ko ang church sa Lipa ay mas matanda pa sa aking pananampalataya. Nasip kasi ako March 25, 1988. At sinimulan dito noon ng isang pastor na galing sa ibang fellowship, nagpastor dito na mga bago ligtas ako noon, may gawain na rito sa Lipa. Amen. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos, nakatayo pa rin ang Lipa Church. Maraming doon ang pagsubok dito. Amen. Yung iba sa inyo, nakaranas ng bagyo noon. Binagyo ang Lipa Church, di ba? Gusto ng diablo na sirain. Pero tingnan nyo, praise God. Natutuwa kami sa Panginoon. Dumadami pa rin ang mga mananampalataya sa Lipa. Kaya salamat sa mga kapatiran na nagpatuloy. Amen. Tumulong kayo, nanalangin kayo hanggang ngayon. Sapagkat yun ang katotohanan. Ang iglesia ng Diyos kailanman hindi mauuga. Uugain ito. Amen. Pero hindi ito magigiba. At yun ang sabi ng ating Panginoon. Matthew 16:18, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Amen? Merong akong kwento, merong tuwing tag-init, summer, merong isang bata na nakatira malapit sa dalampasigan. Ang ginagawa niya pagkat-init,
Gumagawa siya ng mga sandcastles. At magaling ang kanyang kamay. No? Parang kaya niya gumawa ng halos parang lunsod ng mga puro buhangin. Pero nangyari, isang summer, maraming natutuwa sa kanya, pinapanood ang kanyang ginagawa. Bali, isang summer, ilang araw na sunod-sunod, may mga bully na dumadating, pinagsisisipa ang kanyang mga sandcastles, ang kanyang mga itinatayong kastilyong buhangin. Kaya sabi niya, makapag-experiment ko nga. Ang ginawa niya, bago niya tinayo, madilim-dilim pa, nilagyan niya ng mga hollow blocks sa ibabaw, yung mga pinagtatapyas ng mga bato, nilagyan niya sa ibabaw ng buhangin, at doon siya nagtayo sa ibabaw ng mga bato ng mga kastilyong buhangin. Maya-maya nga, nagdatingan ng yung mga bully sa may tago niya. At pinagsisipa na naman ang kanyang kastilyong buhangin. So, alam niyo na kung nangyari. Alam niyo, ganyan ang gustong gawin ng Diablo sa kanyang iglesia. Pero, yun nga, itatayo sa ibabaw ng batong ito. Susini yung bato, si Jesus. Hindi magiging ang church. Amen. Kaya ang church na ito, marami na itong karanasan. Amen. Kanina nga ako nagkakantahan, naisip ko doon sa may plaza, kumakanta yung mga disciple dito noon. Lagi kami pumupunta dahil tsaong lang ako nag-pioneer doon. Kaya lagi kami dito, tumutulong. Amen. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon, nagpapatuloy ang church. Amen. Dito sa tsaong. Amen. Sorry. At dito sa pati sa tsaong. Amen. Alam niyo, iba sa inyo, doon sa tsaong nagsimula, di ba? Hindi nakakapagligtas ang church. Ang iglesia kailanman hindi nakakapagligtas. Huwag niyo ako ma-misinterpret. Pero hindi ka mananatiling ligtas pag wala kang church. Amen. Nakakita na ba kayo mga Kristiyano, sabi nila, naging rin ako. Saan ka nag-church? At wala nga kung saan. Talagang yung ligtas yun? Ang tunay na Kristiyano, di ba, ang sabi sa Agawa, Kabanatang 2, talatang 47, Acts 2:47, idinadagdag ng Panginoon ang mga naliligtas sa kanyang iglesia. Kaya kung ikaw ay ligtas, dapat may iglesia ka. Makabisita ka na ngayong gabi. Amen. Pag-anniversary ka lang bumibisita sa church. May mga tao gano'n. Pag lang anniversary, anniversary rin pala. Saan taon na pala kung hindi nakakasimba? Amen? Alam niyo mga kapatid, totoo yun. Hindi mo pwedeng galawin ang church. Minsan meron si Pablo, alam niyo si Saulo, bago naging Pablo, si mauusig sa church. Sinisipa niya ang church. Pero isang araw, tinatagpo siya ng ating Panginoon. Kaya sabi sa gawa, Amen, Acts 9:4, nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit, natumba siya at nakarinig siya ng tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino bang inuusig ni Saulo? Sino inuusig ni Saulo? Ang church. Amen. Pagtitipon ng mga mananampalataya, ginugulo niya. Pero, sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sumagot ang tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Yun ang katotohanan. Kung anong ginagawa mo sa church, ginagawa mo sa Panginoon. Kung nagsasalita ka ng laban sa church, sasalita ka ng laban sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, itong katotohanan. Ang iglesia nga, ang ating kapulungan, ang dami ng dinaan ng krisis, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin.
56 years na tayo. Amen? Hallelujah. Maraming atake ang ginawa. Pero hanggang ngayon, nananatili. Amen? Dati isa lang church ang ating ang pinasimulan sa atin doon sa Prescott, Arizona. Yung pinagpipray natin si Pastor Greg, wala na si Pastor Wayman Mitchell. Alam nyo, sabi ng mga umalis, pag nawala sabi pa nila, si Wayman Mitchell, yun ang sabi nila, magigiba ang Potter's House. Pero wala na si Pastor Wayman Mitchell. Pero nagpapatuloy pa rin ang ating church. Katunayan, mas dumami tayo. Nasa 4,300 churches na tayo sa mahigit 140 nations. Amen. Nagpapatuloy kapag hindi magigiba ang church. Amen. Pero yung mga nagsalita nung gano'n, wala na. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hawakan mo ang church. Pahalagahan mo ang church na iyong kinabibilangan. Amen. Ngayon nga, alam natin may digmaan sa Iran. Pero alam niyo ba, ang Kristyanismo sa Iran, ang bilis ng paglago ngayon. Maraming mga dating Muslim na mumulat, ganito pala ang Islam. Amen. Ang kanilang pananampalataya na nagigising sila, kanilang niyayakap ang Kristyanismo, katunayan, libu-libu araw-araw ang nakakakilala sa ating Panginoon. Nangaral nga si Pastor Greg, sabi niya, kailangan humanda tayo, pupunta tayo sa Iran pag nagbukas, doon ang gawain. Amen. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ito ang katotohanan. Ang buong daigdig ay nayayanig ngayon. Pero ang church hindi nayayanig. Dahil alam nyo, merong pagagawa sa atin ng Panginoon. Kanina habang kumakanta, sabi ko, mga pastor ito pwede mo ang pastor. Diba? Baka sa susunod na taon, pag inumbitahan niya ako ni Pastor Rico, mga pastor na iba sa inyo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga kapatid, dahil ang gusto ng Panginoon sa mga pagyanig na ito yung paraan para ang tao magising. Ang mga tao, kagaya sa Iran, nagigising ang mga Iranians, amen, kailangan nila si Kristo. Nananaginip ang marami sa kanila. Kagaya ng mga nasa Vietnam, nananaginip sila tungkol kay Kristo. Hindi nila kilala ang Diyos. Walang tinuturo sa kanila na may Diyos. Amen. Ang turo sa kanila, kumusta tayo, walang Diyos, hindi totoo yan. Pero nananaginip sila. Dahil kailangan ng tao ang Diyos. Amen. Masabi ng ating Panginoon, Matthew 24, sa aking pagtatapos, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilingan, ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating, katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan. Ito na yun. Makakarinig kayo ng mga digmaan. Alam nyo kaya nakakatawag pansin ito? Noong panahon naman nila, hindi narinig ang digmaan. Dahil ang digmaan nun, paana, sibag, kiyaw lang, ay ko! Digmaan. Wala ka marinig doon. Ingat na ngayon, yung pagsabog, narinig natin. Kaya totoo yung salita ni Jesus. Sa marinig mo lang, lusog! Andres! Mga ganyan. Wala namang ingay doon ng digmaan. Pero tingnan ninyo, makakarinig kayo ng mga digmaan. Sa iba pang salin, alingaw-ngaw ng mga digmaan. Kaya totoo ang salita ng Diyos. Amen? Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan ito'y mangyari. Kailangan ito'y mangyari. Nangyayari na. Maraming pagyanig, mga kapatid. Subalit hindi
hindi pa itong wakas sapagkat maglalaban ang bansa laban sa bansa. Ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sa 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay nalamig. Kamusta ang ating pag-ibig sa Diyos? Huwag mong pahintulutan mayani. Panghawakan mo ang paghahari ng Diyos sa iyong puso. Ang salita ng Diyos, maging tapat ka sa church. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, 13, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. So hindi pa ito ang wakas. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto pa ng Panginoon mangaral tayo. Pag ang mga tao nakarinig ng Ebanghelyo, darating ang wakas. Darating ang wakas. Amen. Nayayanig ngayon ang mundo sapagkat nais ng Panginoon mag-design ng mga tao. Magtitiwala ka ba sa mga bagay na nayayanig o magtitiwala ka sa mga bagay na sinabi ng Diyos hindi mayayanig? Ang kanyang trono, kanyang salita, ang kanyang iglesia. Amen. Kaya ngayong gabi, habang hinihintay natin ang pangyayari yun, mangangaral tayo ng Ebanghelyo. Amen ba mga kapatid? Gagawin natin. Amen. Sa susunod na conference sa Lucena, may ilulunsong uli ang mga tagalipa. Amen. Hallelujah. Dahil kailangan ipangaral ang Ebanghelyo. Marami pang taga-Batangas ang kailangan maligtas. Amen ba mga kapatid? At ngayong gabi, sabihin mo sa Panginoon, gusto ko rin manatili, hindi nayayanig. Ipapangaral kong Ebanghelyo para mga tao makilala ka na hindi nayayanig ang iyong kaharian, ang iyong salita, at ang iyong iglesia. Amen. Ngayong gabi, palapakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Habang bawat say na kayo po, amen, nais kong kung baka sakali, marahil bisita ka, amen. Ngayong gabi, hindi ka pamana ng palataya. Kaya ikaw ay nadadala ng takot, may mga alalahanin sa iyong buhay. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. Ngayong gabi, nais ang ating Panginoon. Bago ka umalis sa lugar na ito, tanggapin mo ang paghahari ni Jesus. Kung ikaw yan, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Bisita ka marahil. Salamat. Amen. Salamat. Sino pa? Salamat. Sino pa? Amen. Salamat. Praise God. Hallelujah. Mga nagtaas ng kamay, pwede ba kayo anyayahan dito sa harapan? Madali lang, tayo mananalangin. Kasama kayong mga kapatiran para manalangin. Salamat sa Diyos. Amen. Mahal kayo ng ating Panginoon. Salamat, bro. Amen. Salamat. Salamat. Yung pagtugon. Amen. Sige. Mag-pray lang. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Habang pinapanalangin ang mga bago natin kapatid, sabihin natin ang ating sarili. Amen. Kamusta? Saan ka nagtitiwala? Sa ilang pagtrabaho? Sa mga bagay na yung nakikita? Hindi masama ang trabaho. Pero huwag ka magtiwala. Amen. Hindi masama ang salapi. Subalit ang salapi ay pwedeng mawala. Amen. Subalit si Jesus, kailanman ay hindi mawawala sa ating buhay. Amen. Sabihin natin ang ating sarili. Amen. Itatag mo ang buhay mo sa mga bagay na hindi nayayanig. Amen. Hallelujah. O God, tulungan mo ang iyong mga anak. Ngayong gabi, Panginoon, sa iyong kami magtiwala, sa iyong kami
kami magtiwala sa mga bagay na narito lang sa sanlibutan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayong gabi, amen. Oh, salamat. Kukunin lang mga pangalan niyo. Salamat sa inyong pagtanggap. Ngayong gabi sa mga kapatiran, pag yan, kinausap tayo ng Diyos. Suriin natin ang ating sarili. Sa mo itinatatag ang iyong buhay. Sa mga bagay ba na pwedeng mahina, pwedeng mauga, amen, pwedeng mawala. Ngayong gabi, kinausap ka ng ating Panginoon. Binubuksan ko ang altar. Lumapit ka, ihandog mo iyong buhay. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang maghari sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Habang inawit natin, praise God. Kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kaya niya tayo tulungan. Ihandog mo iyong buhay sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang paghari sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Ricky, Brother Ricky. Amen. May sinasabi ang Panginoon sa iyo, gusto mo paglingkuran ng Panginoon, subalit tinitingnan mo iyong sarili, sinasabi mo, Panginoon, hindi ko po kaya. Panginoon, mahina ako, ito lang ang naabot ko, huwag mo sabihin yun dahil sa ating Panginoon, walang imposible. Amen. Sa Kanya
kanya manggagaling ang lahat ng ating kakayanan. Amen. Lahat ng ating alam, hindi yung mahalaga sa ating Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang iyong buhay. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ikutin mo po ang iyong buhay na isang Panginoon. Sabihin sa iyo, Amen. Ikaw aking anak, kaya aking gagamitin. O God, salamat sa buhay. Kapatid namin ito, si Brother Ricky, Panginoon, patuloy mo ihanda ang kanyang puso para sa iyo, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. Ingatan mo po sila ngayong gabi, Panginoon, mula sa araw na ito, lagay mo sa kanyang puso, Panginoon, O God, hallelujah, ang paghahanda para sa mga layunin mo sa kanyang buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang lagi mong gawin, kausapin mo lagi ang iyong pastor, tingnan at gagabayan ka ng iyong pastor. Amen. Palapakan natin mga kapatid. Kabuti ang Diyos, mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Ngayong gabi mananalangin ako sa mga may karamdaman. Sino ang may karamdaman ngayong gabi? Amen. Tayo ay lumapit sa Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Anong problema niyo, sister? Kayo, sister? Ang sabi ng doktor, gusto na operahan. Yes. Kayo, sister? Tapos na. Okay, maraming may karamdaman. Ang gawin natin, ipatong yung kamay sa inyong mga karamdaman. Pagkatapos ay manalangin tayo, hingin nyo sa Diyos. Tandaan natin, amen, ang Diyos ay ating Ama. Makakahingi tayo sa Kanya. Sabi nga ng ating binasa kanina, lumapit tayo sa trono ng biyaya. Siya makapangyarihang Diyos, kaya niya ibigay lahat sa atin, manampalataya lang tayo, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Handa na po ba kayo mag-pray? Amen. Unang-una, patawarin nyo kung meron kayong kinasasama ng loob. Amen. Okay? Sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, dakilan Diyos, ngayong gabi, Panginoon, ako'y nananampalataya na ikaw pa rin ang dakilang manggagamot. Sa pangalan ni Jesus, inaangking ko ang iyong kagalingan ay tinatanggap ko na sa pangalan ni Jesus. Walang karapatan ang mga karamdamang ito na sa aking katawan, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng ito, Panginoon, ay wala ng bisa sa aking katawan. Ngayong gabi, salamat po. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Gawat mo sa bawat isa, ating kagalingan. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, praise God. Ngayon, ang gawin nyo, ikilos nyo yung hindi nyo dati nagagawa o kaya pisil-pisilin nyo kung merong masakit kanina, bago tayo mag-pray, kamustahin nyo, tingnan nyo kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Sige po, galaw-galaw nyo, kamusta? May pagbabago ba? Amen. Kamusta, sister? Ano yun? Sabi nyo, may hemorrhage? Hemorrhage? May masakit ba kanina? Naramdaman kayo bago mag-pray? Wala naman. Kamusta yung paghinga nyo? Okay. Obserbahan nyo, no, sister, sino pa yung may naramdaman kayong pagbabago? Anong naramdaman ko, sister? Wala. Sinawag ko na si Lola. Anong naramdaman nyo, sister? Ano sabi ko ng pagbabago? Kasi yung katawan na yan, wala naman. Pag-tingin po ang kadali mo. Kayo, sister, kamusta? Anong naramdaman nyo kanina? Masakit ang dibdib nyo, pero ngayon, nawala yung
yung pananakit ng dibdib. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Bago tayo mag-pray. Hallelujah. Ikawan mo, Panginoon, ang kagalingan sa kapatid na ito in Jesus' name. Mga barang yun sa kanyang puso, O Diyos, nakikita po sa mga examination sa kanya. Nasaway namin ito sa pangalan ni Jesus na sinabi ng kagalingan in Jesus' name. Amen. Amen. Magpa-test uli kayo kung kailangan, pero pakiramdaman nyo inyong katawan kung may pagbabago. Kapag naniniwala at pinagaling kayo ng ating Panginoon. Ikaw, sister, kamusta? Amen. Masakit kanina? Praise God. Wala na ngayon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, maraming salamat. Brother Pino, ano sa? Ano bang pinaprint? Yung paa nyo? Yung likod. Kamusta ngayon? Nakakatungo ba kayo ng gano'n? Sige po, pag-pray natin. Hallelujah. Lord, kailangan kami, Brother Pino, Panginoon, in Jesus' name, palakasin mo muli ang kanyang pangangatawan. Sa pangalan ni Jesus, igawan mo sa kanyang kagalingan. Inaangkin ko ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, pwede kayo yung ako ng kaunti. Oh, amen. Hallelujah. Nakakagano ba kayo kami dati? Hindi. Hindi. Amen. Sige nga po. Hallelujah. Pero, dati masakit yung pagmulikod nyo. Pero, dati hindi kayo nakakatungo ng gano'n. Ano? Amen. Pero nakatungo na siya. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. I-practice nyo lagi sa bahay. Ako naniniwala, ibabalik ng Panginoon na inyong kalusugan. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen. Pastor Rico. Amen. Ito na tayo. Praise God. Salamat. Praise God, hallelujah. Ay mananalangin sa ating magtatapos. Tayo ay pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Ay medyo natuloy mo ako ng Pastor Rico. Walang pahintulutan. Pero yung prophecy po ninyo at sabi mo kay Brother Ricky, ay totoo magsasabi siya sa akin. Pastor, hindi ko talaga kaya. Wala talaga akong mala. Sa sarili ko talaga. Hindi ko kaya. Kaya nung nagsasabi sa Pastor Boy, sabi ko, grabe, tugma-tugma doon sa mga sinasabi niya, yung sinabi ni Pastor Boy. Wala po akong tulinto sa kanya. Hindi po ako nagkwento ng mga sa kanya. Kaya nagsasalita ang Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuli sa iyo, patuloy na nagpapasalamat sa bagat ikay buhay at makapangyarihan kang gumagawa sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat sa gabing ito, nakarinig kami ng iyong salita, pinapatibay mo ang aming pananampalataya sa iyo. Lord, samantala po kami na maghiwa-hiwalay, Panginoon, maingat po silang dinala sa lugar nito hanggang sa pag-uwi po ng bawat isa, Panginoon, sila po ay patuloy mong gabayan. Paglahin nila ang biyaya o Diyos, mga prayer request po nila, tugon po ay taglayin nila sa kanilang pag-uwi. Balik mo po kami sa mga kasunod na gawain na sabik, sa mga bagong bagay pa ay paparanasin sa amin. Maraming po salamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Maraming po sa pag-uwi at bukas po, alas 6 ang ating mananalangin, alas 6 ang po ang simula po ng ating po